ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras pa, bilas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulong balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintikod sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga panagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan nagkatungdan, mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Miyerkules, Hulyo 11, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong Dinalan. Iloilo City Mpox Task Force gintukod agad mag-monitor sa monkeypox cases sa syudad. Halos 900 ka IDP sa La Carlota City mahimo na makapauli sa ilang mga puloy-an sugod Hunyo 13. Mayor Treñas kag DA6 Director Arpia ginistoryahan ang natala na implementasyon sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa syudad sang Iloilo. Malayang Pilipino ginlaragway sa mga pamatanon sa isla sang Panay. Dugan contingents nakaabot na sa Manila para mag-perform sa Philippine Independence Day celebration. Kagaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-issue sa Executive Order number 047 Series of 2025 si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga nagatukod sa Interagency Task Force nga magatutok sa monitoring sang Mpox cases sa syudad sang Iloilo. Ang Iloilo City Monkeypox Task Force ang pagkapamunuan ni Mayor Jerry Treñas bilang chairman, vice chairperson sanay Dr. Mary Ann Diaz ng City Health Office, Councilor Alan Zaldivar ng chairman sang Committee on Health sang sangguniang panglungsod. Nagabugos man sa task force ang CDRRMO, City Engineers Office, Public Information Office, General Services Office, legal team sa City Mayor's Office, Office of the City Administrator, DILG Iloilo City, City DOH Office, CSWDO, DSWD6 City Veterinary Office, DepEd Iloilo City ICPO, kag BFP Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas 900 ka IDP sa La Carlota City mahimo na makapauli sa ilang mga puloy-an sugod Hunyo 13. Detalye sang balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaprubahan ni La Carlota City Mayor Rex Landuon ang rekomendasyon sa Disaster Risk Reduction and Management Council na panugutan na ang mga internally displaced persons ng IDPs halin sa mga area sa guwat sa 6 km permanent danger zone na makapauli sa ilang mga puloy-an sugod Hunyo 13. Ini kasunod sa parawagon mismo sa mga IDPs, ginikanan kag mga estudyante, agud magbalik na sa normal ang ila pagpangabuhi pat kinang operasyon sa mga bulutuan nga nagserbe nga mga evacuation center sa sulod sang anong kabudan. Humalin sa liwat na paglupok sa Bulkan Kalaon sa Disyembre, nagserbe ng evacuation center ang La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School, kag La Carlota City College Cubay Campus nga nagresulta naman sa paglimitas ng face-to-face classes sa mga estudyante sa duhalang kadlaw.
Ginabang ta 257 ka pamilya kung 890 ka individual gikan sa barangay Yobo kag Araal ang makapauli na sa ilang mabalay sugod Biyernes kung ila gustuhon. Samtang sa 102 ka pamilya o kung 226 ka individual gikan sa sitio Gintugdan, barangay Araal na sakop sa 6 km permanent danger zone ang isaylo sa City Evacuation Center para masigurado gihapon ang ilang nga safety. Ginpasalig naman ni Mayor Halanduon nga ila ginaobra ang tanan nga tikang para matigayon ang matawhay nga transition sa mga IDPs kag estudyante kag matagan gihapon sang bulig ang mga apektado nga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napol si Iloilo City Mayor Jared Tranias kay Department of Agriculture Regional Executive Director Dennis Arpia angod sa natalada nga implementasyon sang 20 pesos bigas mo meron na program sa syudad sang Iloilo. Ginpayong sang alkalde nga ginakilala ang importansya sang pagbaligas ang baratong nga bugas para sa pumulo sang syudad sa tuman sa ginaduso nga programa sang national government. Kabahin sang commitment sang lokal nga panguluhan sa pagsuporta sa programa ay kapay dalog sa review ang ginaduso nga pagdiwan sa Memorandum of Agreement agud nga pangitaan ini sang pondo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malayang Pilipino ginalaragway sa mga pamatanon sa Isla Sang Panay. Detalye sang balita sa report ni JP Herpas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kadungan sang pagsulog sa Radaw sa Kelwayan ginlaragway sa mapamatanon sa Isla Sang Panay kung ano ang isa ka malayang Pilipino. Para kay King Gomer Del Hierra, 2023 SOGI SC Ambassador sa Iloilo City, ang isa ka malayang Pilipino sa rangay pabutyag ang iya kaugalingon lakip na ang iya nga gender kag identity nga wala sa kahadlo, paghusgar kag diskriminasyon. Dugang pa niya ang matutod nga kailwayan nagasugod sa pagbaton kag pagrespeto sang pagkinalinlain. Para kay Daniel Agan, founder sang Proyekto Philippines kag environment advocate, ang malayang Pilipino may ara sang tingog kag ikasarang nga maghulag para sa kaayuhan sang palibot kag isig katawo. Para kay Princess Diane Calanza, isa kay young agripreneur sa Chandis Integrated Farm sa Capiz, ang malayang Pilipino para sa kasubong niya nga manguma ang pag-angkon sang akses sa ihibalo, moderno nga teknolohiya kag alalangay oportunidad sa pagpanguma. Samtang para kay NJ Banyes, presidente sa Division Federated SSLG sa Iloilo, lubos nga hilway ang isa ka Pilipino kung kaya sini manindugan, mag-ugyon kag magserbisyo sa pungsod nga may dungog kag kaisog. Ginainganyo naman ni Jennifer Erica Angeles, Jose Rizal Model Student of the Philippines kag chairperson sang SK Makatol Putotan ang mga kasubong niya nga pamatanon nga mangin inspirasyon sa iban para mangin makabayan kag padayon nga magpalangga sa Pilipinas. Kaangay sa iban pa nga pamatanon sa Iloilo, ginpabugam ni PPSK Iloilo President kag ex-officio board member Isara Javier nga mangin isa ka malayang Pilipino sa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakabot na ang Tultugan Festival. Contingents sa Manila Halin Maasin, Iloilo ang mga update din pakigbahin mismo ni Mayor Francis Ansing Amboy sa official social media page. Ang Tultugan ang inalauman nga mga perform kadungan sa iban nga mga festival sa pungsod para sa selebrasyon sa ika-127 nga kailwayan sa Pilipinas. Igapasundayag sa banwa sa Luneta ang kawayan bilang kilala nga major nga produkto sa maasin. Naibaluan ng magluwa sa Tultugan sa maasin mga-performance sa Independence Day celebration ang Dinagyang Festival sa Iloilo City. Ginpangunahan ni Senator J.V. Ejercito itong pagpasumpa sa oath of office kanay Congresswoman Julian Jam Baronda, Iloilo City Vice Mayor-elect Lady Julie Grace Baronda, kag incoming City Councilor Shin Marie Mabilog. Sa Facebook page ni Councilor Baronda ginpayag sini ang makaulugan nga pagsumpa sa katungdanan sa katapusan nga termino bilang kongresista sa Iloilo City sa kinakabig sini Anay Boss, mentor kag abyan nga senador. Pasalamatan man sini ang suporta kag dako nga pagsalig nga ginhatag sa mga Ilonggo sa iya pagserbisyo. Matapos magsumpa, nagbisita man si Baronda upod si Vice Mayor-elect Love Baronda kag City Councilor-elect Shin Marie Mabilog sa opisina sang iban pa nga senador.
Handa kang nakatutok ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Emergency Operations sa mga peligro dala sa tikululan. Sino kay Mr. Herman Saraza, pinuno sa PDRRMO EOC, naka-standby ang mga personnel sa opisina, lakip na mga assets para sa augmentation kung kinahanglan. Nakapadala naman sa advisory ang opisina sa mga local disaster risk reduction and management office nga regular nga bantayan ang lakat sa panahon, pinagi sa pag-asa agud makapangaman sa emerhensya. Duha ka suba ang hugot nga ginabantayan sa PDRRMO sa posibilidad sa pagtaas ng tubig subong tikululan ang halaor nga makaapekto sa Central Iloilo kag aganan sa segundo distrito padulong sa syudad sang Iloilo. Ginpayag sang EOC chief nga tanan nga mga banwas ng probinsya ang may mga evacuation center na nga sarang gamiton pananglit maglala ang sitwasyon bangod sa mga madamol nga mga pag-ulan. Samtang sa ibang panaton nga balita, partnership sa tunga sang Iloilo City Government kag NCDR Taiwan sa pagpasanig sa programa sa disaster response lauman pa. Mapasang kadetalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Madindalagon nga nagpirmahan na isang deed of donation for earthquake and early warning device ang Iloilo City Government kag National Science and Technology Center for Disaster sang Taiwan. Ginpaunahan ni Iloilo City Mayor Gerard Trañas kag NCDR Director Dr. Hongyi Chen, kaupod si Dr. Wei Senli ang pagpirma sa deed of donation kaupod kay Disaster Risk Reduction Management Officer Donna P. Magno sa ginihiwat nga seremonya sa City Mayor's Office. Matandaan kabuhilog sa Iloilo City Government ang NCDR Taiwan sa pag-set up sa 24 ka units ng early warning device sa nagkalain-lain nga lokasyon sa Iloilo City nga gintunan sa NCDR. Ang mga device ang sarang makahatag sa marasig nga impormasyon labi na sa pagmonitor sa nakatsang panahon, rain volume, wind direction in real time pag sarang man ini makadetect sang P-wave sang linog bagay nga poslanon para sa seguridad kag basihan sa advisory sang LGU. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ginpabutyag ni Mr. Solmi Ohario, Farm Mechanization Trainer sa programa Usapang Agrikultura. Mas masigurong growth kag health sa mga seedlings kung ini ginhanda pinagi sa makabag-o nga teknolohiya. Hindi kaangay sa tradisyonal nga pamaagi siling ni Ohario. Sa mekanisadong seedling preparation, malikawan ang pagkaguba sa gamot. Rason nga ang seedlings wala nagaka-stress nga nagapabilin nga maayo. Sarang ini masaylo tanom sa uma sa sulod sang 12 ka adlaw, kag sarang man mapalawig tubtob 20 ka adlaw pananglit hindi pa handa ang duta nga sayluhan. Tungod wala sang pilaso kung guba sa gamot, malikawan man ang posibilidad sa pagsulod sa masakit o kung kontaminasyon sa sini nga pamaagi mas dakong tsansa nga maayo ang pagtubo sa seedlings pagkatapos sang transplanting. Ginpatpat sang Ilonggo Farm Mechanization Trainer ang pila ka benepisyo sang moderno nga pamaagi sa pagpreparar sa mga inugtanom nga seedlings. Sino kay Mr. Solmi Ohario, pinangit sa manual mas husto na ang kadamuon sang seedlings nga ginatanong kada hektarya bangod sarang ini maset sa makina. Dugang pa mas madasig ang proseso kay mahimo man nga ihanda ng seedlings sang mas temprano sa nursery antes ang ini itanom sa uma. 300 ka partner beneficiaries ang Project Lawa kag Bini sa Ahoy nagbaton sang cash aid. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dili ang 300 ka partner beneficiaries ang Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga gikan sa Banwas ang Ahoy, Iloilo. Nagbaton sa tig 9,600 ang kada benepisyaryo bilang kompensasyon sa 20 ka adlaw nga Cash for Work and Cash for Training program. Ginpainalo mga beneficiary sa capacity building training kag hands-on activities nga nagafocus sa disaster preparedness, sustainable management ng small farm reservoir nga essential sa pagsabal sang food kag water security sa tunga sang climate change. Samtang naghiwat man ang staff sang DSWD kag opisyal sang local government unit sa monitoring kag assessment visit sa community garden kag small farm reservoir sa pila ka barangay sa munisipalidad para lantawon ang proyekto kag mapasiguro ang sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sobra 2,000 nga social pensioners sa lapas nakabato na sa stipend gikan sa DSWD para sa second quarter sa 2025. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereniata.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabato na sa ila stipend ang 2,317 ka senior citizen gikan sa distrito sang La Paz sa syudad sang Iloilo. Nakarelease ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi sa Social Pension Program o SOCPEN sa masobra sa 6.9 million pesos para sa stipend sa mga social pensioner gikan sa 25 ka barangay sa distrito. Kada social pensioner nagbaton sa tig 3,000 pesos para sa second quarter sa 2025. Gimpangunahan ang community-based section head Lisa Camacho, social welfare officer kag children kag youth focal Maricar Rabinghisa kag staff sang social pension program ang paghatag sang stipend. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagahanda ng Police Regional Office 6 sa pagbukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa Lunes, Hunyo 16. Sino kay PRO6 spokesperson Arnel Solis, planchado ang security plan sang kapulisan sa pag-imon nga pagbantay sa masunod nga semana. Pasang karon sang PRO6 ang police visibility pinay sa pagpatagan sang mobile kag foot patrol sa mga eskwelahan. May koordinasyon man ng kapulisan sa mga traffic auxiliary bungod ginalauman ang mabugat nga trapiko sa unang adlaw sang klase. Ginpanugyanan man sa kapulisan ang mga pumuluyo nga sa mga makaduludang nga tao nga hindi gid magsalig ug hindi mabiktima sa ilang mga modus. Suporta kag kooperasyon ang panawagan sang PRO6 para mangin matawhay ang pagbukas ng klase sa masunod nga semana. Top 7 most wanted person na dakpan sa kapulisan sa Barangay Badlan, Pequeño, Calinog, Iloilo. Suspect ginkilala nga si alias Salmon sa 66 anyos. Kag nagapangatubang sa kaso nga 2 counts of rape. Sunod kay Police Colonel Roland Bulalakaw, officer in charge sa Iloilo Police Provincial Office, prioridad sa kapulisan nga maaresto ang mga may salabton sa lahi ug matagan hustisya ang ilang mga nabiktima sa karon yara na sa kustodiya sa kapulisan ang suspect. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:25 sa hapon. Kagamiento man natipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Miyerkules Hunyo 11 tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.